Na po, pag nakita niyo po ang title, ano po, kung nakarating na po sa screen ng inyong mga gadget, na po, makikita niyo po, no, ang salitang magpakatibay. Pag sinabi po natin magpakatibay lang, parang physical lang po, no? Physical lang ang babanggitin dito, no? Ang pag-usapan natin ay spiritual. No? Kaya po nilagyan natin ng title na magpakatibay kayo sa tulong ng Diyos. Ang role ng tao, maging matatag ka. Iiwan natin ang taong ito at papasok tayo sa isang muling hamon ng ating buhay, mga kapatid. No? At naniniwala po ako na tutulungan tayo ng Diyos. Pero meron tayong ginagampanan, no? Bilang tao, bilang mananampalataya, may gagampanan tayo at may gagampanan din ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kung minamahal. Makikita po natin dito sa scripture na ito po, no? I-focus nyo po, no? I-focus nyo ang inyong mga isipan, no? Sa salita ng Diyos. At ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan pagtahak natin sa susunod na mga linggo, sa unang araw ng bagong taon po, no? Pakikipagsapalaran. Na po, sabi ng Apostol Pablo, magpakatibay kayo sa tulong ng Diyos. Okay? Paalala lang po, no? Ito po'y isang paalala at isang instruction. Isang tuntunin na ipinapaabot ni Apostol Pablo sa kanyang mga nilikhang isinulat na liham nito, no? Paalala ni Pablo sa lahat po ng mananampalataya na be strong in the Lord. Be strong, kapatid. Magpakatatag tayo, mga kapatid. Banggitin niyo po dun sa katabi niyo, be strong. Magpakatatag ka. Makikita niyo po dito sa isinulat niya po ito kapag pinagbulayan natin, maisasalarawan po natin ang buhay natin, mga kapatid. Masalamuot. Ito po isang instruction ni Pablo para sa mga mananampalataya. Kailangan nating maging matibay. Spiritually, kailangan natin maging matibay, mga kapatid. Para sa ating kalaban. 24/7 po no, nakikipagdigma tayo, mga kapatid, kung alam lang natin lahat yan. Kailangan natin maging matibay para sa ating mga patotoo. Yung mga personal testimony natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, magpakatibay ka dyan, kapatid. Yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, your personal testimony, kailangan matibay ang pundasyon nito. Sa wakas, ang salita na tumitingin sa nakaraan at sa hinaharap. Na po, ang tinitignan ni Pablo, no? Nang isulat niya po ito, no? Tumitingin siya sa nakaraan at sa hinaharap. Binabalikan ang mayamang katotohanan ng sulat na ito. Kaya natin pinag-aaralan, no? Pinabalik-balikan natin ang sinasabi, ang salaysay, na po ang kwento ng liham na ito, mga kapatid. Tinignan ang posibleng maging alitan sa ating buhay Kristiyano. Tingnan niyo, tatandaan niyo po yun, mga kapatid, yung mga pino-point ko. Sa tahanan natin, no, sama-sama tayo, pero meron po nagkakaroon siya ng tensyon. Imagine niyo po yan, ha?
Imagine niyo po yan. Totoo po yan. Nagkakaroon ng tensyon, nagkakaroon ng bakit? Ha? Tanong bakit? Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon po, binabalikan po natin yan no, sa pag-aaralan natin lahat ngayon po. Ating bigyan ng pansin ang mahalagang salita. Bigyan natin ng pansin po. At title pa lang po, bibigyan natin ng pansin yan na magpakatibay kayo sa tulong ng Diyos. Hallelujah. Listen po natin, basahin natin po bilang pangwawakas, magpakatibay kayo. Sabi po no, sa verse 10. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Tingnan po natin, no? Tingnan po natin ang scripture, mga kapatid. Ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat. Ang paggagalingan po nitong lakas na to. Pagpasok natin ng panibagong taon, wala tayong bit-bit na lakas sa ating sarili. Mahina po tayo, mga kapatid. Pero lumalakas lamang tayo sa tulong ng salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Walang iba pong gagabay sa atin kundi ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Magpakatibay. Ang lahat ng mananampalataya, pagbasdan niyo po, no, ang lahat ng mananampalataya ay kasama sa laban ng buhay. Walang hindi po na nakikipagsapalaran, nakikipagdigma. Kasama po tayong lahat dyan. Kung hindi tayo nakakaranas, abay, hindi ko po kayo tatanungin. Ako po'y nakakaranas. Walang katapusang pakikipaglaban. Sa kalaban ko na hindi ko nakikita. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, kailangan po malakas tayo pagpasok ng panibagong taon. Nako, hindi tayo nanlalambot, hindi tayo lalapoy-lapoy. Ano po? Kailangan malakas ang ating pangangatawan. Ano po? Physically, spiritually, malakas po. Sa tulong ng salita ng Diyos, no? Susunod po, ito ay ihahayag ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In verse 11, mga kapatid, pagmasdan niyo po ang scripture na Tagalog po, no? Maliwanag ang dating sa inyo, isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana. Tignan niyo po, pakana. Yan po, tignan niyo po yung mga word na yan, pakana ng Diablo. Balikan ko lang po no, yung salitang isuot. Isuot, kailangan po lagi tayong nababalutan ng baluti. Hindi po tinatanggal yan, mga kapatid, ha? Na po, isinalarawan lang po ni Apostol Pablo, no, yung mga Roman soldiers na kapag sila'y pumapasok sa digmaan, no, suot-suot nila lahat po yan, no, para mabigyan sila ng protection. No? Kung sakali sila po iuulanin, no, isang kwento lang po ito, no, isang kwento na magbibigay sa inyo ng knowledge. Sinusuot po nila yan, no, at hinuhubad pagkatapos ng gera. No? Isusuot nila yan bilang protection sa kanila. Sa ating pong buhay spiritual, mga kapatid, no? Lagi po yang nakasuot. Amen? Nakikitigma tayo, mga kapatid. Maniwala kayo sa hindi. No? Sabi po ni
Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sino po ba ang kaaway natin? Masdan niyo po ang scripture, ha? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban, kanino po? Sa mga tao. Wala tayong kalabang tao. Hindi natin kalaban ang tao, mga kapatid. Pag-isipan po natin yun. Wala tayong kaaway sa loob ng bahay. Wala tayong kaaway. Sa totoo lang. Kung hindi may kumikilos na po nakakaibang espiritu, nakapagkamahina ang isang tao sa salita ng Diyos, hindi siya babad. Nakakapasok sa kanya ang kakaibang espiritu na pwede siyang gamitin para mag-create ng tension, kaguluhan sa inyong mga paligid. Mga kapatid, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala. Tingnan niyo po yan, no? May mga general na kasama po yan. Ng kadilimang umiiral sa sanlibutan. Dito po tayo nakikipaglaban, no? Sa inaapakan natin ang sanlibutan. Ang ginagalawan natin ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tingnan niyo po, ha? Hukbo. Napakarami po, mga kapatid, na maaaring tamaan tayo. Isa man sa atin tatamaan. Kung wala ang baluti sa ating bilang mga mananampalataya, mananatili lang tayong talunan. Mga kapatid, unawain niyo po ang salitang ito. Nawain at pagbulay-bulayan, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay humaharap sa makapangyarihang kaaway na di nakikita. Hari ng kadiliman. Umiikot-ikot po yan 24/7. Nakikita po yan ng mga mangangaral. Nakikita po yan ng mga babad sa salita ng Diyos. Kung paano nila ma-overcome nang hindi sila magkakasala. Wala silang masasaktang tao. Kakaharapin po natin yan at kinaharap na po natin ng mga nakalipas na mga panahon. Hindi natin nakikita ang kalaban natin. Hallelujah, Lord. Let there be, kailangan nating maging matibay sa laban ng ating pananampalataya. Verse 13 na po tayo, mga kapatid, no? Verse 13, maging matibay, ha? No, yung pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, verse 13, Ephesians chapter 6, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Na po, kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Hallelujah, Lord. Walang iba po tayong pwedeng gamitin na kasuotan, no, na magbibigay ng protection sa atin, lakas, kung hindi ang salita ng Diyos. Hindi yan madali, hindi yan po, no, makakatagal po na yung word, makakatagal. Ibig sabihin, walang tigil tong labanan yan.
Walang tigil mga kapatid. Nakikipaglaban tayo. Nakikipaglaban tayo araw-araw. Pagdating ng araw, sumalakay na po, para naka-preferred na po tayo, no, mga kapatid, no? Suot natin ang kasuotang pandigma kapag sumalakay ang dyablo, ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Hindi po kayo tutumba, mga kapatid. Basta po suot ninyo ang baluti ng inyong pananampalataya, walang iba kundi ang may akda nito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mananatili kayo nakatayo. Magpapatuloy kayo. Sa anong larangan tayo dapat maging matibay? Ang tanong, mga kapatid. Una, matibay na pagkatao. Matibay, strong character. Ito po papakita natin, ha? Papakita natin sa ating mga gawa. Na po, sapagkat ang laman ay mahina at malakas ang Espiritu. Amen. Tingnan po natin yung Ephesians 6:14. Kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang. Tignan niyo po kung ano na po protektahan. Ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Huwag niyo pong aalisin yan, mga kapatid. No? Na nasa sa atin ang belt of truth. Pawang katotohanan po na naging bahagi ng ating buhay. Makatotohanan tayo, mga Kristiyano. Sabi niya po dyan, no? At isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ipapamuhay po natin ang matuwid at makatwirang buhay. Kapag sinabing mali, mali. Sa masaktan man o sa hindi. Pag mali ay mali. Pag tama ay tama. Huwag natin gawin po, no, nababaliin yan, mga kapatid. Yung tama, gagawin natin mali. At yung mali, gagawin natin tama. Huwag po. Nasa katotohanan tayo, mga kapatid. Nasa kaliwanagan tayo. Nasa makatwiran tayong buhay. Let there be laging handa sa pangangaral ng magandang balita, mga kapatid. Pagpasok ng taon po, no? Kung ano po yung instruction na sinasabi po ni Apostol Pablo dyan, mga kapatid. Magpakatibay tayo sa pangangaral ng magandang balita. Makikita niyo po, no, kung kapag ito po, no, nagtitiwala kayo sa salita ng Diyos, pinapakinggan ninyo, at ito po isinasagawa ninyo, makikita niyo po ang tunay na buhay ng isang Kristiyano na siya po'y nakikipagdigma. Para bagang siya po ay laging sa kanya nakapokus. Para bagang ang buhay ng isang Kristiyanong nakikipaglaban. Siya lagi ang puntirya. Tapos, tingnan po natin, no? Verse 15 na Ephesians 6, isuot ninyo ang sapatos. Oh, ginawang illustration po, sapatos pa. Ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Ano po, sabi po sa Romans, ano? Sa aklat ng Romans po, o kay ganda, o kay inam, na pagmasdan ang mga panyapak na mga tao nagdadala ng magandang balita. Ano po? Tayo po ba'y handa? Ang tanong po, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano. Ito po'y pangkalahatang mensahe, mga kapatid. Bata, matanda, kahit uugod-ugod na po, ako po'y senior na.
ako po'y tumatakbo na sa 65 years old. Salamat sa Diyos po, yung lakas na tinibigay, hindi, yung katawan po humihina yan. Pero yung espiritu po nararamdaman ko, yung espiritu ng Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Na po, ipapangaral po natin, no? Ang seed of peace. Ang kapayapaan ang dapat na umiral po sa mundong magulong ito. Yan po ang pinapangaral. Mga kapatid, ang kapayapaan, ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Mantakin niyo po, no? Ang Diyos pa ang nakikipagkasundo sa tao. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabait ng Diyos. Siya ang nagnanais na makipagkasundo sa tao. Kaya mapalad po ang buhay ng mga nangangaral. Hallelujah. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya po paghahandaan natin, mga kapatid, nung kikilos po, kikilos ang Diyos sa buhay ng mananampalataya. Positive po yan na mangyayari yan, mga kapatid. Letter C, magpakatibay kayo sa inyong pananampalataya. Sabi po sa Ephesians, no? Tignan po natin ito ngayon natin yung Ephesians 6:16. Para makita po natin kung paano natin mapagtatagumpayan, no? Ang hamon ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay. Tignan niyo po, wala tayong pwedeng ipanlaban, no? Sa kalaban na hindi natin nakikita. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kapag hindi natin suot yan, hindi tayo nababalutan ng baluti, armor of God bilang isang Kristiyano. Sigurado may tama tayo. Nakakalungkot po. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Okay, ha? Meron na po tayo, no? Ang Diyos po, ha? Hindi tayo nakikipaglaban. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Hindi natin kakayanin po. Matindi po ang kapangyarihan ng kalaban natin. Imagine niyo po yan, no? Palawakin natin, no? Expound natin yung sinasabi po na salita ng Diyos. Sabi po ni John, no? Sa kanyang mga sulat, 1 John chapter 5 verse 4 to 5, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Mga anak ng Diyos po, no? Ang binabanggit po dito, no? Verse 5. Letter B. Verse 4, letter B. At nagtatanggumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5. Sino ang binabanggit po? Ni Apostol John. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Question mark. Ano po? Sino po? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Wala tayong ibang sinampalatayanan, mga kapatid. Kung hindi ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na tinanggap natin bilang Panginoon. Po, unawain niyo po ang sinasabi ko, no? Tinanggap natin ang Panginoon, no? Si Jesucristo bilang Panginoon. Okay?
at tagapagligtas ng ating buhay. Kapag kasi sinasabi natin tinanggap ko si Jesucristo, tinanggap mo rin ang salita ng Diyos. Amen? At kapag sinabi mo na tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng aking buhay, siya lang po ang Panginoon natin, mga kapatid. Walang iba tayong papanginoonin. Amen? Amen? Naglipa na po ang mga Panginoon dito sa mundong ito. Napakaraming Lord na sinasamba ng tao. Paano natin mo pagtutagumpayan yan, mga kapatid? Babalikan ko lang po. Verse 4, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang Panginoon lang po ang salita ng Diyos na sinampalatayanan natin. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Imagine niyo po, mga kapatid, no? Unawain ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Verse 17, no po? Sabi niya po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yan po, lumiliwanag na po, no? Ang salita ng Diyos, ang pananampalataya ninyo, mga kapatid. Diyan lang po iikot yan. Yang pinag-aaralan natin. Helmet ng kaligtasan. Mga kapatid, no? Gusto ko pong malaman ninyo, no? Yung binabanggit na helmet ng kaligtasan. Sandali lang po, no? Para makita po natin. First John 5. Wala po sa screen nyo, mga kapatid. Ha? First John chapter 5. Para marinig nyo po, no, yung assurance po ng inyong kaligtasan, mga kapatid. Binabanggit po dyan, no, Apostol Pablo. Kailangan panghawakan natin, alam natin. Huwag mong hayaan na nawawaglit po sa ating isipan, mga kapatid. First John 5, verses 11 and 12. Okay? Babasahin ko lang po, no? At ito ang katotoo. Verse 11 po, no? Ng 1 John 5. At ito ang katotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Doon lang tayo umiikot, no? Ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos. Okay? Verse 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, kung ang Panginoong Jesucristo daw po ay nananahan sa isang mananampalataya, sabi niyo po sa verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Po, dapat meron tayong pinanghahawakang assurance. No? Assurance na tayo'y ligtas, mga kapatid. Tutuloy ko lang po in verse 13 ng 1 John 5. Sabi po ni Apostol John, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya. Oh, kanina po, anak ng Diyos. Ngayon, sumasampalataya.
ay may buhay na walang hanggan. Okay? O, ulitin ko po verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman niyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya po kung si Kristo po ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, diyan po iinog ang ating buhay. Po, wala tayong ibang sasambahin, mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang kahati. Pag may kahati po, naku, may hirap po yun. Lagi lang tayong mahina. Lagi lang mahina ang buhay natin. Hindi natin magagampanan po na magpatotoo. Yung strong, no, na patotoo natin sa mga taong ating nilalapitan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak. Ano po? Tabak. Tabak na espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kailangan po, alam natin ang salita ng Diyos, nauunawaan natin to, no? Naisa sa pamuhay natin to bago po tayo lumapit sa isang tao, dapat alam natin. Mga kapatid, hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Okay, tuloy lang po tayo. Okay, in verse 18 and 20 po, no? Tingnan niyo po, no? Darating po tayo sa panibagong araw, no? Tayo po ay mananalangin at mag-aayuno, no? Tingnan po natin to, ha? At ito po ay magbibigay sa atin ng knowledge. Sabi po dito sa Ephesians 6. Ephesians chapter 6 verses 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ngayon po, may oras po bang binabanggit dito po sa instruction na binigay ni Apostol Pablo? Sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon po. Anytime po, mga kapatid. Kapag tayo mananalangin, humiling tayo sa ating Diyos na sinasampalatayanan. Humiling at sumamo. Magmakaawa po tayo, mga kapatid. Yun ang nais ng Diyos. Magpakumbaba. Hallelujah. Humihingi ng gabay ng Santong Espiritu. At sino po ang dapat nating ipanalangin? Binabanggit po dito, no? Sa verses 18, 19, and 20, lagi kayong maging handa. Saan po, ha? Be prepared. Be prepared po, mga kapatid, no? Para smooth po yung atin tinatahak, no? Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang. Sino po ba ang mga hinirang ng Diyos? Ang lahat ng mananampalataya. Ang lahat ng pinili, tinawag ng Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Ipanalangin po natin, no? Yung mga leader ng church, po, yung mga pastor, elder, po, deacon, po, na pinapatupad sa iglesia natin ngayon. Yung mga nagdadala ng mabuting balita.
ang binabanggit po rito, no? Mga kapatid, ulitin ko lang po, letter B, ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita. Po, sabi po ni Apostol Pablo, upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Yung mga dumadaan po na mga pastor, elders ng church, dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Naku, nakikita niyo po yan, no? Mga matitinding trials. Ang instruction ni Apostol Pablo, lagi mo silang ipanalangin, mga kapatid, ipanalangin nyo na ipanalangin. Huwag kayong magsawa. Walang oras po, walang oras na binigay siya. Kahit saan kayong lugar naroon, anumang oras, ipanalangin niyo po, Panginoon. Ang mga pastor, ang mga elders ng church, ang mga deacon, ang mga nagsishare ng salita ng Diyos. Kaya't ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat, mga kapatid. Hallelujah. Kapatid, isama po natin yan, no? Sa ating mga pananalangin, no? Yung mga taong nagdadala ng mabuting balita, nangangaral, nagsishare ng salita, no? Sila po yung pinupuntirya. Sa totoo lang po. Kapag hindi nila suot ang paluti ng kanilang pananampalataya, malamang po tutumba yan. Imagine niyo po, manghihina yan. Baka hindi po magpatuloy. Maaring madipit ang purpose ng Diyos sa ating iglesia, mga kapatid. Ito nagpapatibay, yung mga nagdadala ng mabuting balita, nagpapatatag, nag-aasik ng salita ng Diyos. Sila po nagpaparami. Hinahasik nila at patuloy na hinahasik ang salita ng Diyos. Sino po punteriyahin po? Yung po bang mga tutulog-tulog na Kristiyano? Hindi po yan ang punteriya. Yung mga naggumagawa, nagtatrabaho sa bukirin ng Diyos. Yung instruction ni Apostol Pablo, makikita niyo po, ano? Isuot natin ang pangyapak na kasuotan na maging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Hallelujah. Maaari po natin ma-encounter, mga kapatid, ang mga bagay na ito, ano? Sa panahon na ito na tayo po ay makikipagsapalaran naman muli sa pagpasok ng panibagong taon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magpakatibay. Maaring ito ay pangungutya. Na-encounter niyo po ba yan? No? Sa mga lugar na pinupuntahan ninyo, kung kayo po ay pumupunta at nagbabahagi ng salita ng Diyos, yun lang po ang makaka-encounter nito. Maaari kang kutsain at maaari kang laitin ng kanilang mga pananalita. Okay? Minsan, may mga maririnig kayong mabubuting salita, ngunit walang kabuluhan. Alam po yan ng mga nagdadala ng salita ng Diyos. Mararanasan po natin yan. Number 2, maaaring ito'y mabubuting salita, ngunit hindi makatotohanan. Ang dating sa iyo ngayon, kapatid, maaaring pinupuri ka, pero hindi makatotohanan. Nararanasan po yan ng mga taong nakikipagdigma, mananampalataya. Mabubuting salita na napapakinggan natin, pero hindi siya makatotohanan.
Ano ang dating sa iyo ngayon? Pakiramdam mo, ikaw ay nanghihina. Yan po yung nararanasan natin. Yan ang ating may encounter. Kaya mas maganda na po yung hindi tayo naging huli. Naunawaan na muna natin ang salita ng Diyos. Pakiramdam mo, ikaw ay nanghihina. Naranasan niyo po ba yan? Letter B, iginapos ka ng mga pagsubok sa buhay. Masalimuot po ah. Napakaraming pagsubok na naranasan po ng mga leader ng church, mga pastor, elders, katakot-takot po. Mga kapatid, nakakaawa ang buhay nila. Umaasa na lang sila sa habag ng Diyos. Kaya po humihingi ng panalangin po si Apostol Pablo para sa mga nagpipreach, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pakiramdam nila para silang ginapos ng mga pagsubok sa buhay. Para silang nasa bangin ka ng iba't ibang tukso. Ano po, nakikipaglaban tayo eh. Napakarami pong tukso. Maraming tentasyon na may encounter tayo sa ating buhay. Iba't ibang tukso. No? Pwedeng kayamanan, pwedeng salaman. Alam niyo naman po ang pangangailangan ng ating laman. Marami po, mga kapatid. Naranasan ba natin yan? Hindi mo malaman kung ikaw ay makapagpapatuloy pa ba tayo kung tayo'y dumadaan sa mga matinding dagok ng buhay. Hallelujah. Tuloy lang po tayo mga kapatid. Sinubukan mong maging matibay. Tignan po natin yung ating mga sarili, mga kapatid, baka tayo po ay dumadaan dito. Sinubukan mo maging matibay. Ninais mong linisin ang iyong pananalita. Tignan niyo po, no? Pwede po mangibabaw yung ating laman, no? Pwede maghari yung ating laman, kaya tayo nakakapagsalita, nakakapagbitiw, no? Ng mga masasakit na salita. Baka po tayo dumadaan, mga kapatid, sa ganito, no? Nakikipaglaban tayo. Kailangan, suot natin ang buong baluti upang mapaglabanan natin ang pakana ng dyablo na kumikilos sa mundong ito. Mapaglabanan natin at manatili tayong nakatayo. Mga kapatid, hindi pwede tayong padapain, no? Ang magpapalakas sa atin walang iba kundi ang salita ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Hallelujah. Subukang pigilin ang init ng ulo. Kapatid, lahat ng tao, sasabihin ko na sa inyo, lahat ng tao ay may init ang ulo. Walang taong hindi nag-init ang ulo. Normal po yan para sa isang tao. Kaya baka yan po yung umaangat.
sa ating pagkatao po, sa ating karakter, no? Umaangat yan, lagpas pa sa ating ulo. Na para bagang mainit ang iyong ulo. Sinubukan niya yan, no? Subukang pigilin ang init ng ulo. Ipinasya na tigilan ang masasakit na pananalita. Normal po yan. Sa isang Kristiyano, nagiinit ang ulo at nakakapagbitiw ng masasakit na salita. Para po maunawaan natin, no, hindi pa banjing-banjing po ang buhay ng mga Kristiyano. Nasa battlefield po tayo, mga kapatid. Kailangan makita natin. Pagpasok natin sa isang taon na ito, gawin natin smooth. For the glory of God. Hallelujah. Nagdesisyon na palaging manalangin. Nananalangin po, no? At palaging nananalangin. Ginagawa po natin yan, no? Nagdesisyon na palaging manalangin. Ginagawa po yan ng mga Kristiyano. Ngunit ikaw ay paulit-ulit na nabigo. Kapatid, tignan mo yung flow, ha? Na tinuturo na ito. At masusi po nating unawain, mga kapatid. Ngunit ikaw ay paulit-ulit na nabigo. At sabi po sa letter C ng ating tinatalakay. Excuse po. Hallelujah. Maging matibay. Sabi ni Apostol Pablo, ang sumusunod sa salita ng Diyos ang mapaghimala. Tingnan niyo po, no? Nariyan po ang Panginoon. Nariyan po ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Kung hindi po natin babasahin yan, mga kapatid, tingnan niyo po si Kuya Ed. At hindi natin pag-aaralan yan at pagbubulay-bulayan, mabibigo lang po tayo. Sabi niya, maging matibay. Sabi po ni Apostol Pablo, ang sumusunod sa salita ng Diyos ang mapaghimala. Minsan po may mga matitindi tayong pagsubok dumarating sa ating buhay na hindi natin maipaliwanag. Bakit ko ba napagtagumpayan ang matinding pagsubok na aking kinaharap? Hindi mo mawari. Sabi niya po, no? Maging matibay. Ang sumusunod sa salita ng Diyos ang mapaghimala. Kung ang salita ng Diyos po, no, na ating pong pinagbubulay-bulayan, pinag-aaral-aralan, no po, sa bawat araw o maging sa gabi o namang oras, ang siya po magkakaroon ng himala sa inyong buhay. Hallelujah. At sabi po dito, no, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Tingnan niyo po, kanino nanggagaling ang kalakasang ating ipinapanlaban? Kanino po? Hindi sa atin, kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, sa totoo lang po, hindi natin laban to. Laban ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin kakayanin po, hindi natin nakikita, sa totoo lang. Ang nais ng Diyos, maging baluti natin ang ating pananampalataya, po, ang ating tinanggap na Diyos,
No? Ang kanyang mga salita, ito po magsisilbing baluti sa atin, mga Panginoon, mga kapatid. No? Kaya sinasabi niya po, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. May mga kalaban na mahirap para sa atin. Totoo naman po yan. May mga kalaban na mahirap para sa atin. May mga kalaban na mas matibay kaysa atin. Totoo po yan, mga kapatid. Tayo ay mayroong makapangyarihang Diyos. Para sa atin po ay laban, napakahirap po niyan. Pero tingnan niyo po tayo ay mayroong makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihang Diyos at tagapagligtas na magbibigay sa atin ng lakas para mapaglabanan ang mga pakana ng dyablo, pagtahak ng panibagong taon ng ating pakikipagsapalaran bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Walang iba kundi ang salita. Na sinabi ng Panginoong Yahweh na ipinapasa ng si Moises po, istorya po ito ni Moises, sapagkat alalay po niya si Joshua ng mga panahon na yon, binabanggit po diyan. Tingnan nga po natin ang Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Mga kapatid, sabi niya sa verse 5, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sabi ng Panginoong Yahweh kay Joshua, ang pangako ng Diyos, walang makakagapi sa iyo, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Yahweh sa buhay ni Moises, siyang gagawin ng Panginoon sa buhay ni Joshua. Hindi kita iiwan. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos, Hindi kayo iiwan, ni hindi kayo pababayaan man. Wala tayong ibang pangahawakan, mga kapatid. Uulitin ko po, Pagpasok natin sa taong ito, kung hindi ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ang strength, lakas, na tayo'y maging matibay sa pagtataguyod ng ating iglesia, ng ating panambahan. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Ang sabi po ng Panginoong Yahweh kay Joshua, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Hindi po pwedeng lalapoy-lapoy tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng hihina-hina. Ang salita po nakikita natin dapat po nagmamanifest po yan sa buhay natin. May transformation po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pag wala makita mo yan, pabanjing-banjing lang yan. Kung saan niya lang gusto, may gawaing sinasabi, pero hindi siya doon nakapokus. Po mga kapatid, sorry to tell you, kailangan maging listo tayo. Nakapokus tayo lagi sa gawain ng Diyos. Maraming instruction po binigay. Maraming instruction binigay ang Panginoong Yahweh kay Joshua. Sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Inulit niya po, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kailangan matibay po. Matibay ang ating karakter. May determinasyon. Kailangan po natin yan.
determinado tayo na suungin po natin ang iba't ibang pagsubok na ating tatahakin sa pagpasok ng panibagong taong ito. Sundin mong mabuti. Ano po, no? Sabi niya po, hindi lang magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, kundi sundin mong mabuti ang buong kautusan, ang Torah. Ang salita ng Diyos. 5 books of law. Sabi niya, sundin mong mabuti ha. Ang buong katusang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway. Sabi niya po, no, huwag mong susuwayin. Susundin mo yan, huwag mong susuwayin. Sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Yan niyo po, ang salita ng Diyos. Kapag wala yan, hindi tayo magtatagumpay po. Kailangan po yan, nasa tao yan, no? Sa mga mananampalataya ang salita, no? Sinasabi po ng Panginoon sa kanyang sa banal na kasulatan na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na namutawi sa kanyang labi. Mga kapatid, unawain natin na maigi ang salita ng Diyos. Yan ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Pagpasok ng taong ito, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yan, no? Verse 8, huwag mong kaliligtaan. Inulit na naman po. Huwag mong kaliligtaang basahin at basahin ang aklat ng kautusan. Hindi lamang po babasahin, kundi bagkus pag-aralang maigi. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo. Uulitin ko po, huwag mong kaliligtaang basahin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Walang limitasyon po, mga kapatid. Araw man at gabi, kailangan po ang salita ng Diyos ay nababalutan tayo. Yung baluti ng salita ng Diyos ang lumulukob sa atin para bigyan tayo ng proteksyon ng salita ng Diyos. Upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon magiging masagana, hallelujah, at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, purihin ang salita ng Diyos na siyang ating kalakasan, karunungan, at sandata sa ating pakikipaglaban. Hallelujah, Lord. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Normal po ba yan sa isang tao na matakot? Normal na normal po yan. Kaya nga po tayo pinagbibilinan ng salita ng Diyos na magpakatatag at magpakatapang. Lakasan mo ang iyong loob. Paano kung hinang-hina tayo? Hindi natin maintindihan bakit tayo nangihina. Pagkat wala yung salita na itatabi lang po. Wala yung baluti. Kaya hindi tayo makapagsalita sa gusto nating sharean. Kasi po wala yung salita na itatabi lang. Nakakalungkot naman po yun sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya sabi niya, pag bulay-bulayan mo ang salita, araw man at gabi,
Magbibigay sa iyo yan ng lakas. Magbibigay sa iyo yan ng karunungan upang maipahayag po ng buong karunungan at kalakasan ng salita ng Diyos. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat, sabi po ng Panginoong Yahweh, mga kapatid, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hinihiwalayan pa ba tayo ng Diyos? Humihiwalay po ba ang salita ng Diyos? Hindi. Kasama mo ang Diyos, kapatid. Sabi po yan na hindi po bibiguin ang mga tagapakinig, ang mga mananampalataya ng salita ng Diyos. Sabi niya po dyan, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa isang tao, nasa kanya ang Panginoong Hesukristo. Gumagabay sa iyo, nagiging tagapanguna mo. Nasa likod ka ng Panginoon. At ang tagapanguna mo ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi po pwede nasa huli siya. Lagi siyang naunguna sa iyo. Praise the Lord. Maaari nating ipagpalit ang ating kahinaan sa kanyang kalakasan. Inaamin natin na tayo mahina. Tingnan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lord, palitan mo ito ng kalakasan mo. Pagmasdan po Isaiah 40, verses 29 to 31. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Sabi po ng Isaiah 40. Pinapalitan po ng kalakasan ng Diyos, no? Basta't magtiwala, pagtiwalaan natin ang salita, pakinggan natin ang salita sa tuwina at sundin ang salita ng Diyos. Kaya po binabanggit ko po, meron po itong manifestation, meron po itong transformation sa buhay ng isang mananampalataya. Verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, tingnan niyo po, kabataan po nakakaranas po yan ng kapaguran at panlulupaypay. Verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala, kanino po? Kay Yahweh. Kaya po pagtiwalaan natin ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. No, pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos at laging pakinggan. No po, kapag tayo nag-aaral po, no, self-study natin, binabasa natin, napapakinggan po natin, no, ang salita ng Diyos, nagbibigay at nagsisilbi pong kalakasan natin yan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Hallelujah. Tingnan niyo po ang salita. Nagsisilbing kalakasan natin yan. Sa katawang lupa natin na napapagod. No? Nahahapo. Amen. Paano yan kung hindi natin nababasa? Wala tayo. Wala po tayong panlalaban. Laging pakiramdam lang natin mahina. No. Huwag po, no? Hindi po nahuli ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, no? Sa mga taga-Pilipos, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob. O pinagkalooban po tayo ng Diyos, no? Ni Kristo Jesus, ng atin po siyang sampalatayanan. No, binigay na po sa atin ng Diyos ang kalakasan ito upang mapaglabanan natin ang madilim, no, na mundong ito, mga kapatid. Philippians 4:13. Kapatid,
bilang pagtatapos. Salamat sa Panginoon. Pagmasdan niyo po, ang ating ipinako, sino po ba ito? Ang Panginoong Hesukristo. At nabuhay na magmuling Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Tandaan niyo po, walang ibang magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo ang kanyang mga salita. Upang tayo magtagumpay, mga kapatid. So umagang ito po, no, alam ko po, no, na lahat tayo ay dumadaan sa matinding laban ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Inaanyayahan ng Panginoong Hesus ang mga nanghihina. Amen po ba? Nanghihina, sugatan, nadoble po, no? Talunan na lumapit sa Kanya. Nadoble po yung salitang sugatan. Ang Diyos po, lagi nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Ang paglapit po natin gagawin, mga kapatid, sa umagang ito at pag-amin, kung ito po yung nararanasan natin, nais ng Diyos na isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Fully surrender your life to Jesus. Isuko po natin. Para pagpasok po natin ng panibagong taon, mga kapatid, suot natin at nasa ating pagkatao bilang Kristiyano ang baluti ng Panginoong Hesukristo. Yan ang nais ng Diyos. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nais ng Diyos na isurrender mo. Sapagkat tandaan mo, kapatid, kung hindi mo isusurrender, mahati lang ang buhay mo. Maraming pinapanginoon sa mundong ito, sa sanlibutan ito, na ginagalawan ng bawat isa sa atin. Dapat isuko mo ang iyong pagkatao. Yan po ay isang encouragement sa ating lahat. Na ito po yung nalanasan natin, no? Nanghihina, sugatan, talunan. Hindi siya makakilos. Nais ng Diyos na isurrender mo, kapatid, ang iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lastly po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Patuloy na magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Pagtiwalaan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat siya ang may akda ng salita. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. In 2 Samuel 22, 2, 3, 4, na po. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Si Yahweh ang aking tagapagligtas. Amen. Matibay na muog at aking sanggalang. Ang Diyos ang bato na aking kanlungan, aking kalasag, at tanging kaligtasan. Tignan niyo po, how powerful po ang salita ng Diyos. Mararanasan po natin yan, mga kapatid. Siya ang aking pananggalang. Sa mga marahas ay siya kong tanggulan. O siya po nakikipaglaban, mga kapatid. Kay Yahweh ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ako'y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos na buhay.
Hallelujah. Mga kapatid, wala po tayong ibang panghawakan, uulitin ko po sa inyo. At pagtitiwalaan sa buhay natin ito, kung hindi ang salita ng Diyos. No? Trust the Word of God. Listen, na po. Pakinggan natin ang salita ng Diyos at ito po'y ating sundin. Kapag hindi po natin ginawa ang mga bagay na yan, malamang madidipit ang purpose. Pero hindi po yan. Si Kristo na nasa iyo, kapatid, ang pinanggalingan ng tagumpay. Tandaan mo, ha? Si Kristo na iyong tinanggap. Ang pinanggalingan ng iyong tagumpay. Hallelujah. Hindi po talunan ng Panginoon. Ilagay po natin sa ating isip, sa ating puso, sa tulong ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala tayong ibang panghahawakan sa ating mga buhay. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang salita, sapagkat ang Diyos ay salita, at ang salita ay Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Ano po? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay ng kalakasan, karunungan sa atin, upang mapagtagumpayan natin ang hamon ng buhay na ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri